Dun sa tanong ni Alan kanina, kasi kanina meron ka ding biro na sinabi mong malapit na nga akong mag-retire eh. So, talagang iniisip mo na iiwan na. Viva Max or like showbiz? Sexy. Sa sexy, honestly kasi ngayon I'm leaning towards on producing films na lang for Viva Max rin. Ito, actually, ako ang nag-line produce nito eh. So, na-enjoy ko siya. And ang sarap lang ng feeling nung first day wala akong shoot, diba? First day namin wala akong shoot. So, andun lang ako sa set. Pinapanood ko yung mga eksena. And na-enjoy ko rin eh, yung feeling na hindi ako yung umaarte, wala akong makeup, alam mo yun, hindi ko kailangan maghubad, hindi ko kailangan mag-plaster. So, oo, naiisip ko rin na parang I think it's time for me rin to, you know, have a break muna with Viva Max. Maybe in time, babalik. Pag, like I said earlier, kung may magandang project, magandang cast, pasabog na ano, you know, why not? Pero, kung every month meron, I don't think nakakayanin ko pa eh. Like mentally like parang it's taking so much of my mental health lang. Like personal reasons lang. So, wala. Nag-contemplate ako. I talked to my family and then I told them about it, yung issue ko with my mental health regarding, you know, working. Kasi syempre before, naabutan ko yung kasagsagan ng mga lock-ins eh. Diba? So, grabe yun. Ang tagal mo wala sa house and then nagka-series ako before, yung Secrets of an Info. 1 month kami lock-in, 1 week uwi, 1 month lock-in. So, alam mo yun, parang siguro it took so much from me nung time na yun. Tapos ngayon, nararamdaman ko yung binabawi ng katawan eh. Okay. So, I think it's more of my personal health lang yung iniisip ko ngayon, pinaprioritize ko. And at the same time, hindi naman ako lalayo sa Viva Max kasi pinoproduce ko pa rin siya. So, ayun. But yun, like I said nga, kung may magandang project, why not? Pero yung sabi mong mental health, kasi sinimulan mo ng, dumating ka pa sa point na kine-question mo yung ginagawa mo, or na-bore ka, or napagod ka? Hindi naman sa na-bore, hindi ko rin naman kine-question. Kasi bago ko pinasok yung Viva Max, I think that was 2020, yung after nung yung lockdown. Syempre pinag-isipan ko rin, kinausap ko rin yung family ko about it. I asked for kung anong opinion nila regarding it. And hindi ko naman pinagsisisihan, hindi ko talagang ano yan. Ako, I'm really honored and blessed to be part of the Viva Max family. And wala, siguro parang ano lang din talaga eh, burnout, sobrang nakakaubos lang din talaga from pandemic, lockdown, and then lock-ins, sunod-sunod yung projects. Good problem, but at the same time, may kapalit. So, yun lang. I mean, sure rin ako sila Sean, yun rin yung sinasabi. Talaga. Actually, ngayon ko lang nga narinig in all the press cons na I attended na naapektuhan yung mental health. Siguro, okay, sorry. Baka hindi dahil sa Viva Max ha. I'm just generalizing na baka kasi yung buong, yung work lang. Viva Max or not, yung lock-in itself. The whole acting, the whole... It's not the acting eh. Siguro I think it's more of yung process of doing a project. You know, yung lock-ins, especially yun. Kasi before, I remember, nag-shoot kami ng movie, meron pang 10 days na quarantine yan sa hotel eh. After nun, isa-swab ka, saka pa lang kayo mag-shoot. So 10 days kang nasa hotel, all by yourself, bawal ka lumabas, bawal mag-grab, nakakabaliw. So doon nag-start yun, and then yung mga mahabang lock-ins. So siguro nagpatong-patong lang. And then last year lang siya nag-take effect talaga sa akin na doon bumigay yung katawan ko eh. Yun yung last question ko. Ano yung mga physical signs sa'yo na, uy, naapekto na yung mental health ko. Like sabi mo, bumigay yung katawan mo, what else? Yeah.
No, sorry. It was 2022 pala of November. November 2022. Yun yung first time akong nagka-anxiety attack na malala. Like, nasa set kami ni Direk Lau. I think that was roughly around mga 3 a.m. na. Right. And then, nagbablocking kami and then bigla na lang mahimatay na dapat ako eh. So, buti na sa loko sarili ko, may sumalo rin sa akin and then chinek na yung BP ko, sobrang taas. So, they rushed me to the hospital at 3 a.m. And then, pagkadating sa hospital, in-ECG nila ako, they checked my heart, everything's normal. And then, yun yung sinabi ng doctor, it could be stress, panic attack, and anxiety. Nice. So, after that, syempre, nung naisip kong, okay, baka nga may anxiety na ako. Kasi every time na parang, alam mo, may ginagawa akong let's say, nag-gym ako. Basta ma-feel ko yung heart rate ko tumataas. Magka-anxiety attack ako. At nagsimula lang yan nung nag-work ka na? Before wala? Before wala. So, nung 2022, so 2 years since I started working dun sa yung pandemic ano na yun, dun nag-start yun eh. So, ayun, nasira yung healthy habits ko, yung pag-workout every day, tumigil yan. And then, sa diet, medyo nahirapan na ako sa diet kasi nga before I was really strict sa diet ko na. Para ma-maintain. Yeah. Tapos, wala, ayun. So, thankfully now, may nahanap akong kapalit and I think, honestly, I think I'm 75% okay. So, ayun, nahanap ko yung golf. So, golf. Peaceful eh. Oo. Golf. Wow, social. Yung scenery. Okay. Oo. Thank you. Hindi, sa ano lang Nintendo na golf. Last questions ko kay Aiko and Jen. Can you relate to what Joseph said? Kayo din ba may mga times na you feel parang na-apektuhan yung ano po? Can you relate to what he said? Hindi sila nakikinig. Ayan! Post lang ng post eh. Alam mo, hindi ko kayo nakikinig. Nadi-distract ako nung nagsasalita ako. Ako, oo. Before, joining Viva Max, grabe na din talaga yung depression, anxiety, and nagpa-panic attack din talaga ako. And, Dahil? ano siya eh, trend ng pandemic. Because of Trend pala. Baka may ma-offend ako. Sobrang hirap niya. Ano talaga. Pero hindi hindi kagaya kayo sa, di ba, nung nagsimula na lang siyang umarte, doon nag-manifest. Pero ikaw, Before. because of the pandemic. So, tapos, medyo Viva naka-help Max. din naman in a way na marami ako nakilala, marami din ako naging bagong friends. Pero, nag-contribute din talaga siya na medyo natitrigger siya in a way na ibang-iba yung parang culture shock. Tapos, ayun nga, we're doing sexy scenes. So, hindi ko may iwasan na minsan iniisip ko, tama ba yung ginawa ko? Ano bang ginagawa ko sa buhay ko? Though, not in a way na, inuhusgahan ko yung work ko, but in a way na yung judgment ng tao sa labas, medyo na-apektuhan ako. Pero, ginawa ko naman to, parang buo yung loob ko, the way I think, iba naman talaga yung, natin eh. Para sa akin, pag artist ka, parang iba yung way of thinking mo talaga eh. So, sa akin, gusto ko yung ginagawa ko, nag-enjoy ako. So, yun, nakaka-apekto lang minsan yung mga judgment sa labas and all. Nati-trigger din talaga siya. finally, Jen. Ano po ba, during Viva Max? Oo, during Viva Max. During Viva Max, hindi naman. Ang naapektuhan kasi sa akin katawan ko eh. Napapagod yung katawan ko. Pero yung mental health ko naman, feeling ko prepared na kasi ako. Kasi alam ko naman yung pinasok ko sa Viva Max. So, ang akin lang yung katawan ko. Kasi nung, syempre sa 2 days na shoot, isang araw gagawin mo lahat ng love scene. So, pag ikaw yung ganun main lead, pala. so nakakapagod ka. Pero yun lang naman, rest lang. So, ako yung katawan, ang napapagod sa akin. Mental health, prepared na kasi, hindi ko alam pa na yung pinasok ko. So, ayun. Thank Thank you. you. Thank you. Thank you, Sir Jojo. Ayan.